Hello, what is up mga mom, sir, ma'am? Ako po si Ralph C. Fres, ang visual artist from Manila. And today we are going to customize the Marvel Legends Magneto from the X-Men 97 series. Okay, so first we are going to use a rotary tool para makapag-apply ng physical damage dun sa helmet ni Magneto. Yan, ingat kayo dyan mga mom, sir, kasi umiikot yan ng mabilis. So kapag gagamit ng mga Dremel or kaya any rotary tool, please be very careful. Yan, nag-add na rin ako ng ibang physical damage dun sa kanyang metal part ng pinagdidikitan ng cape, dun sa cape attachments niya. Okay, next step, we are going to mix ultra black and intense violet para makapag-apply tayo ng wash. So yung dark wash, nag-add siya ng nakakapag-add ng shadows kapag nag-apply tayo ng black wash. So sa pag-apply ng wash, mas marami yung water kaysa dun sa paint. Siguro mga ratio niya mga around 70-30 or 80-20. 80% water and 20% paint. Yan, depende yan sa preference nyo. Kung mas dark yung wash nyo, mas maraming paint. Yan, i-apply na rin natin dito yan sa likod ng cape niya. Actually sa buong body nag-apply ako ng dark wash. Okay, next step, dry brushing. Another layer of dry brushing using a warm red na paint from Hero Paints. And the next color na gagamitin natin ay Hero Paints water-based acrylic magenta naman. I-apply din natin to sa red parts and sa purple parts. So both na yan. So ito yung highlights, first layer of highlights na i-apply natin. Kasi yung kanina shadows. And then next step, we're going to use ultra black para naman ma-emphasize yung deep parts ng physical damage dun sa helmet niya or dun sa head armor ni Magneto. Okay, next step, ultra black tsaka sponge. Ito para makapag-add tayo ng mga maliliit na speckles or dust dun sa body niya or sa cape ni Magneto. Use this very sparingly, so hindi naman lahat ng parts talagyan natin ng mga speckles. Tapos Hero Paints warm red naman para makapag-apply tayo ng mga blood effects diyan sa across the eye of Magneto. Yan, para susundan lang natin yung physical damage na line na ginawa natin dun sa head armor. And then next step, first time ko to gagawin, mag-apply ako ng mga tear or punit dun sa kanyang suit. So by using a basic skin tone and a finer brush, makakagawa tayo ng illusion lang naman to. Hindi physically bubutasan yung suit. So mag-apply, i-reveal lang natin yung basic skin tone niya dun sa ibabaw ng suit niya. So parang ang mangyayari visually, para siyang punit. Yan. So pag na-apply na natin yung skin tone, mag-apply tayo ng darker shade around it. So mas madadagdagan yung contrast. And over that, we are going to add a layer of blood effects para mag-merge yung basic skin tone and yung mga dark layers into one tier, into one damage patch. Alright, that's it mga mom, sir, ma'am. We are done with the custom repaint project. Again, thank you very much. Client from Massachusetts, USA. Nabil niya to si Wolverine and si Magneto. Yan, dalawang X-Men 97 na battle damage custom na action figures. Papadala na natin yan soon. Again, thank you very much Laro Anan for helping me ship the items from Manila to any part of the world. Thank you din, shoutout din sa LBC. Ayun, nag-apply din pala ako ng Boss Ni flat clear para meron siyang top coat, ma-seal yung paints
and wala namang problema to sa mga joints. Nagagalaw pa rin siya, articulated pa rin siya, minimal chances of paint rubbing kasi sobrang nipis lang din ng paint na in-apply ko dun sa mga joints niya. Tsaka meron naman siyang joint allowance, so may space, kaya mas mami-minimize yung chance of paint rubs and paint scratches. So yun, that's it mga ma'am sir. Ilalagay ko na lang yung mga photos at the end of the video. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye.